Pinag-aaralan na ng COMELEC ang inihaing mosyon ng isang poll watchdog para ipawalang bisa ang registration ng Duterte Youth Party List. May buwelta naman ang chairman ng grupo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Pinakakansela ng Youth Election Watchdog na Kabataan Tayo ang Pag-asa ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon sa isinumite nilang motion sa Commission on Elections ngayong araw, dapat na raw iresolba ang kanilang petisyon noong 2019. Dahil halos 6 na taon na raw ang nakalipas, wala pa ring aksyon ang komisyon dito. Ang ginawa ng Duterte Youth sa mga kabataan ay paglaganap ng disinformasyon, terror tagging sa mga kabataan upang palabnawin, kaligtaan ang mga lehitimong panawagan ng mga kabataan. Hindi sila ang tunay na representasyon ng mga kabataan sa Kongreso. Void from the beginning daw dapat ang registration ng Duterte Youth dahil na-approve ito na wala ang publication ng petisyon at ng isang public hearing. Nagsinungaling din daw ang Duterte Youth sa kanilang sworn statement na eligible ang kanilang nominees kahit na overage na si former Congressman Ronald Cardema nang maging first nominee siya noong 2019. Bukod pa riyan, nag-a-advocate daw ng violence kasama na ang umano'y mass murder para makamit ang kanilang hangarin. Kasama raw dyan ng isang social media post ilang araw bago ang 2019 elections kung saan sinabi raw ng party list ang mga katagang uubusin namin kayo sa lansangan sa mga left-leaning organizations. Pero buwelta ni Cardema, kakasuhan niya ang bawat individual na kasama sa paghahain ng petisyong ito. Aniya, libelous at wala raw katotohanan ang mga reklamo laban sa Duterte Youth Party List. Kung talagang ka-void daw ang registration ng Duterte Youth, bakit daw dalawang magkasunod na beses silang nakakaupo sa Kongreso? I will file cases against each and every one of them for all their libelous statements before and until now. Ang kasalanan ko lang, hindi ko na rin pinansin yung mga pinagsasabi nilang libelous. Dagdag pa niya, hindi raw mass murder ang ipinopromote niya sa kanyang naging pahayag, kundi pangahamon lamang ng debate. Yung isa, yung kaso na yan, yung sinabi ko na kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo. Mahilig ako makipagdebate, lahat na nadebate ko, di ba? Alam naman natin sa bansa to. And sabi ko, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Parang yan yung ginawa ko kay Bayan Muna Congressman na Carlos Zarate, nakikipagdebate ako sa kanya hanggang mawala sila sa Kongreso. Dahil na-realize ng taong bayan, yung mga pinag-uusapan namin, I'm pro-government, I'm pro-military, siya hindi niya ma-deny yung NPA, hindi niya ma-condemn, mga ganun lang. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tatalakayin bukas sa Commission and Bank ang inihain na motion, lalo na't sako pa ito sa jurisdiction ng COMELEC. Pero pauna niya na rin sinabi na kapag naiproklama ang isang national candidate tulad ng isang party list group, automatic dapat ay aakyat na sa isang House Electoral Tribunal ang pending disqualification nito mula sa COMELEC. Nagkausap naman yung mga miyembro ng division sa bagay na yan at sinabi nila na pag-usapan yung mismong ponente, kinakailangang i-rush yung pag-draft ng mismong resolution upang kaagad na ito ay ma-promulgate. Kasama na rin yan yung sa issue ng sa Duterte Youth, kinakailangan ma-resolve na rin kaagad natin yan. Kasi otherwise, magpapaulit-ulit yan hanggang sa matapos ang eleksyon, meron na naman papasok na eleksyon, hindi mare-resolve with finality yung mga issue na ganyan. Ngayong araw, nagpasa rin ng isang letter complaint ang Makabayan Block dahil umano sa nararanasan nilang harassment at pangre-red tag. Election campaign violations sa mga makabayan, no, hindi lang sa mga senatorial candidates, pati sa mga party list nominees. Kaya nandito si Nanay Miriam, tsaka si JPEG, no, sa party list. Particular sa akin, no, sa Palawan, nakaranas talaga kami ng harassment at pinagbawalan kami ng mga hindi naka-uniform, nakatakip ang mukha na may mga armas na mag-campaign doon sa isang lugar sa Palawan, sa Brooks Point. Nais ni Makabayan Senatorial Bet Franz Castro na imbestigahan ng komisyon ang naganap na anilay diskriminasyon noong hindi sila pinayagang mangampanya sa Palawan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.